Magandang oras mga katiyats. Meron tayong nakita dito. Ito ay napaka-importanting landmark dahil ito'y 1893 pa nang itinayo. Ito ay isang obelisk o isang libingan or isang tomb ng isang gobernador ng Surigao City na isang Espanyol noong 1893. Isang Spanish gobernador 1893 at ito yung kanyang tombstone. Ito ayon sa kwento ay dito daw ibinaon, inilibing dyan. Mismo ang gobernador 1893 yun. At alam nyo ba kung anong nangyari dyan mga kababayan, mga katiyats? Nakita nyo to dahil nga ang mga lumang landmark na katulad nito na kapanahonan pa ng Spanish, minsan ay pinaglalagyan ng mga Hapon. Pinagbaunan. Kaya ito, nakita nyo, ang gilid binutas na yata yan. Diba? Ang tagal-tagal na ng ano na yan. Kasi 1893. Dito meron akong ipakita sa inyo. Ito yung kanyang lumang picture noong 1893 mismo ang itinayo. Hanggang sa ngayon ay yun pa yun siya. Ganun pa rin ang kanyang itsura at wala man lang di ba? Hindi man lang ginawa ng maliit na park kasi gobernador siya eh. Ayon sa kwento ay dito daw ibinaon mismo. Diyan sa ilalim ng na yan, ng tinayuan. Diyan ibinaon ang gobernador. Siyempre, late 18th century nang namatay yun. Kaya tagal na. At ang Surigao City ay hindi pa yan hindi pa siyudad, hindi pa lungsod, parang isang sitio. Isang sitio pang Surigao City nung kapanahonan na yun. Sayang wala yung picture nito nung mga nipa pa mga bahay dyan eh. Meron akong picture niyan nawala. Kasi yan nga ay isang importanteng landmark pero binutas Palagay ko merong nakatiktik na may nakalagay sa loob. Kasi itong portion niya kasi dito sa itaas, yung kwadrado ay pwedeng merong tinago dyan ng mga Hapon. Pero ang mga Spanish ay walang itinago yun kasi nagtayo lang sila ng landmark, ng obelisk. Kaya ito ang nakakalungkot. Ayan, basahin nga natin to. Ayan in honor al trabajo el distrito de Surigao agradecido en memoria de su digno gobernador Carlos Villalba Riquelme, anyo 1893. Ayan, taong 1893 nang mamatay yata nang ginawa itong na to. In honor daw sa magandang trabaho ng isang gobernador ng Espanya, si Carlos Villalba Riquelme. Grabe mga kababayan Ito pinalitan na to itong lapidad yan ay gawa sa copper o bronze. Ngayon ay tinanggal tapos pinalitan na lang ng simento lang. Kawawang gobernador ito. Pero baka ilang buwan mula ngayon ay baka sirain na naman to at baka hukayin ang nito Kasi sa mga obelisk, katulad ng obelisk dyan sa Luneta, sa Maynila, ay walang nakalagay dyan pero nandun sa itaas yung tatlong bituin na nakikita nyo, hindi palaging makintab yun. Sabi ng kapatid ko na
nagtatrabaho sa Malacanang noon ay sabi ginto daw yan. At ang naglagay ng tatlong ginto na yan ay si Apo Lakay, si FM Marcos. Yun nga yung yung tatlong gintong yan, bali tatlong barita yan eh. Kasi ang lalaki niyan, kahit pasyalan nyo doon mga katiyat sa Luneta, ay palaging makintab yung mga bituin na yan. Ngayon, kung yan ay isang bronze lamang, kasi hindi naman yan maaabot, walang naglilinis niyan, dapat hindi na siya makintab kung bronze. Ganon din kung copper. Pero bakit palaging dilaw na dilaw at makinang, di ba? Ibig sabihin ginto. So, ewan ko kung mayroong nakaalam niya na iba na yan nga ay ginto. At isa pa diyan, bakit binabantayan palagi ang obelisk ni Jose Rizal sa Luneta? Kasi nga mayroong mamahalin na bagay na nandyan. So sa tingin ko yung tatlong ginto na nasa ibabaw, yung tatlong bituin. Katulad din ito yung obelisk ito. Ayan, in honor of the great governor. Diyan sa ilalim ng lupa na yan diyan ibinaon daw yung yung gobernador. Patibay din na pagkagawa kasi tagal-tagal na, di ba? Andyan pa rin. So ano sa palagay niyo mga katiyats? Pati kabila, butas Mayroon bang nakuha dito? Mayroon bang nag-treasure hunt dito? Dahil ito nga ay isa sa mga Spanish structures. Di ba mayroong mga nakuha sa mga old Spanish houses, lalo na sa hagdanan? Ng mga old Spanish houses sa hagdanan. Diyan sinuksok yung mga barita ng Hapon. At ganito rin sa mga landmark, isinuksok rin dito ng mga Hapon ang mga gold bars. Kasi yun ang madaling nila hanapin yung mga landmarks. Kaya pwede, diba? Ano sa palagay niyo mga katiyats? Mayroon nga bang nakatago dyan? O yung bangkay na lamang ng gobernador ang nariyan? Pero nilibing nasa lupa, sa ilalim ng lupa yung gobernador. Yung ibabaw nito, yung structure, yan lamang ay landmark para sa kanyang paggunita sa kanya in memory. Parang lapida, malaking lapida. Obelisk ang tawag dyan. So ayan. Hindi binigyan ng honor Hindi binigyan ng ng honor. Dapat kasi may diyan maliit na park, 'di ba? May mga upuan, may tinatawag na landscape para sa gobernador Ipinabayaan lang. Kaya kung napanood to ng mayor ng Surigao or ng gobernador, ay pwede siguro pagandahin ito, di ba? Kasi ito'y landmark Wala nang ibang matandang landmark ng Surigao City. Ito na lang Tapos hindi inayos, kawawa. Hindi natin alam, baka may Yamashita treasure sa loob niyan. Dahil nga ang mga Hapon ay diyan nila tinatago. Kung hindi sa loob ay doon sa under, sa ilalim ng lupa. Ang mga Hapon ay nagtatago din yan sa mga junction, sa mga crossing ng mga old roads, old bridges, sa mga tulay din, old bridges, sa mga footing, naglalagay din sila. Kaya ito'y aking ginawa ng vlog kasi baka sirain ito ng pagkapalitan ito ng bago. Dahan-dahan nyo, baka mayroong mga gold bar sa loob niyan. Kung sino ang mag-renovate nito, isilipin nyo muna, huwag nyo munang basta-basta sirain.
Kasi pwedeng may tinago dyan ng mga Hapon noong World War II. Kasi isa nga siya sa landmark ng Surigao City noon pa man. Noon sityo pa ang Surigao walang ibang makikitang structure na medyo malaki, kundi ito lang obelisk. So antigo na siya. Napakakawawa tingnan. Hindi binigyan ng ng importansya. Gobernador ng Surigao City, isang Spanish, at dito na rin namayapa sa syudad at diyan na rin ibinaon 1893. Mga katiats. Alright, paki-comment sa ating comment section kung sa palagay nyo ay meron bang nakatagong Yamashita treasures. Kasi nang napadaan ako diyan noon ay sinubukan kong i-detect sa locator, ay tumuturo diyan tumuturo diyan. Baka naman may di ba, may mga alahas yung ibinaon ng gobernador, merong isinama sa kanya ng mga alahas, kaya tumuturo yung yung locator. So yan lang ang dalawang diyan ang dalawang tendency na pwedeng merong mga alahas yung ibinaon diyan, o pwedeng may mga Yamashita treasure ng Hapon na isinuksok diyan o ibinaon under or sa gilid nitong monumento. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section mga katiats kung anong masasabi nyo tungkol dito sa monumento na ito na tinatawag na obelisk in honor with the great governor of Surigao City during 1893, Spanish governor. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na maraming salamat at ingat ang lahat.